Kumain ka pa ng karne, anak, para tumangkad ka. Ang galing mo, Mama. Sa susunod, makakakuha ulit ako ng first place. Mabuting anak. Mama, kumain ka rin. Hindi gusto ni mama yan. Ikaw na ang kumain, Nana. Sige, kumain ka. Wala si tatay sa bahay, pero mahilig din siya sa kebab. Mayroon ba akong anak na babae rin? Tatay, bumalik ka na. Kumpleto na. Ano ito? Tagal ko nang naghihintay. Bakit sila inuuna? At hindi tayo? Mga Ginoo, Nauna sila, kayo ang sumunod. teka. Unahin ang nauna, hindi ba nila alam kung sino ako? Hindi ako pumipila kapag kumakain ako. Kayong dalawang boss. Ano ang ibig sabihin? Wala lang. Sasabihin ko lang sa'yo, pwedeng patakbuhin ang negosyo mo, dito ng payapa, dahil lang nasa likod mo ako. Ikaw na walang utang na loob na matandang tanga. At ikaw, nagtuturo ka sa akin ng nauna. Bigyan mo ng konti ang lalaki, bilisin mo. Sir, kayo na ang mauna dito. Lumayas ka. Mag-ingat ka. Sasabihin ko sa'yo, magbayad ng 5,000 proteksyon. Oo, mag-impake at umalis. Kumain ka pa. Humingi ka ng tawad. Anong sabi mo? Sabi ko, humingi ka ng tawad sa batang ito. Humingi ng tawad kay Cutie. Victor, Tumigil ka. ibigay mo. Tigil. Bitawan mo ako. O sisikilan ko siya. Binitawan ko na. Bitawan mo na siya. Tama, binitawan mo siya. Pero, pinahiya mo ako. Paano natin ito aayusin? Maaari mo siyang iligtas. Buhay mo kapalit ng buhay niya. Kung gayon, buhay mo kapalit ng kanya. Kaya ito yung lalaking sinabi mo sa akin? Opo. Matandang bastos. Bata, eto lollipop. Tigil na sa iyak, okay? Eto, lollipop. Tigil na sa iyak. Pero na. Sa ibang araw na lang ang barbecue. Hindi ngayon. Umuulan. Nag-iimpake na tayo. Kayo siguro si Mr. Smith. Taga rito po ba kayo? Ma'am, ayon sa mga record, 3 taon ang nakaraan, bigla siyang nagpakita sa Gold City, at saka, parang nawalan siya ng ilang alaala. Amnesia? Opo, hinanap namin ang buong Gold City. Hindi lang siya magaling na manlalaban, at wala siyang koneksyon sa anumang malaking pamilya, wala talaga. Siya nga pala, palihim siyang sumusuporta sa ilang mga ulila. Pero, mukhang wala na siyang pera. Wala na yatang pera. Mawalang galang. Dadaan. Mr. Smith po? Nabalitaan ko na magaling ka raw. Gusto sana kitang hilingan ng pabor. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan kita ng 5 milyon. Magkano? 5 milyon. 5 milyon? Anong trabaho? Malalaman mo sa tamang panahon. Kung hindi mo sasabihin, hindi ako interesado. Nabalitaan ko marami kang inampon na ulila. Kung handa kang tumulong, matutulungan kita maghanap ng paaralan para sa kanila. Sa pangalan mo, Ito ay pribadong usapin ko. Uulitin ko. Magsasara na ako. Papatayin ko na ang ilaw. Madilim talaga ang daang ito. sa tingin mo, kaya ba talaga niya? Sa pisikal, ayos naman siya. Sa ugali lang. Hakbang-hakbang lang natin.
Sarado kami ngayon. Kamao ng kamatayan. Taga-working hall ka. Anong working hall? Anong sinasabi mo? Eh ano ngayon? Ngayon? Para ka ng patay. Lason ang kutsilyo mo. May ganoong galaw. Sino ka ba talaga? Sino ako? Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit? ₱5,000,000. Kavili-vili. Boss, desidido laban sa'yo, ang babaeng iyon. Umupa siya ng mahusay na manlalaban para kunin ang espada. Naasikaso mo ba? Emergency. Hindi ko naasikaso agad. Kaya, tumakbo ka pabalik dito? Yung maliit na babae, may tao siya galing working hall. Makakaapekto ito sa malaking plano mo. Dumating ako para mag-ulat. Sorry. Walang problema. Sa lungsod, napakaraming tao. Hindi maginhawa ang pumatay. Patayin silang lahat. Ang trono ng mandirigmang hari ay sa pamilya ko lamang. Kaya mo ba? Hindi kita bibiguin. Bukas. Poprotektahan mo si Evan at tulungan siyang kunin ang trono. Dumating na si Evan. Evan, Buhay pa kayong lahat? Sir, Ang gawaing ibinigay ng lolo ko sa iyo. Kumusta na? Huwag kang mag-alala, yung babaeng iyon. Naglagay na ako ng mga tao sa paligid niya. Nasa kontrol na ang lahat. Lumayo ka sa akin. Huwag mong ibunyag ang ating lihim. Oh, sa ganitong mahalagang araw. Si Presidente Mia ay hindi man lang alam na pumunta ng maaga. Frank, hindi tama yon. Si Presidente Mia ay nagtatrabaho, araw at gabi para sa grupo. Anong masama kung mahuli ng kaunti? Tama, nagtatrabaho araw at gabi. Presidente Mia, bakit hindi ka magpahinga para sa matitinding gawain tulad ng pagkuha ng espada? Sa amin na lang, ang mga magaspang na lalaki. Wala pa ba siya? Wala pa. Siya, Presidente Mia, ang pamilya mo ay may pamana ng bulwagan ng mandirigmang hari. Hindi mo naman inaasahan na isang tagalabas ang tutulong sa pagkuha ng espada, di ba? Tagalabas? Nagbibiro ka ba? Siyempre, hindi ko sinasabi na hindi tayo pwedeng kumuha ng tagalabas. Pero napakadelikado nito kung ang taong ito ay mamatay sa daan. Malaking kahihiyan sa ating prosperity group. Madam, ang taong ito ay napakahusay. Narinig ko may isang dosenang manggugulo na dumating para manira, at siya ay mag-isa. Pinatumba silang lahat ng madali. Mga tog. Tama ba ang narinig ko, Presidente Mia? Hindi mo ba iniisip na ang bagay na ito ay kasing simple ng pagharap sa ilang manggugulo, di ba? Sinabi ko lang sa iyo, napakahusay niya. HMPH, walang muwang. Hindi biro ang pagkuha ng espada. Kung alam niya, ang antas ng mga tao, dito ngayon, hindi siya maglalakas loob na pumunta. Hoy, oo! Nasa dambana ng pamilya kami. Nandito na si Chancellor. Chancellor. Mas gusto ni Chancellor ang tahimik. Ayaw niya sa mga pambobolang ito. Sa ngayon, huwag mo siyang galitin. Tama ka. Dahil narito na siya ngayon. Ngayon ay, dapat piliin natin ang bagong hari ng digmaan. MS Vin. Gabi na. Kailangan nating magpasya kung sino. Tingnan mo. Sino sa amin ang karapat-dapat na maging kinatawan mo? Wala nang dapat alalahanin ng dalawa ninyo. Ang bagay na ito, may sarili akong plano. Sarili mong plano? MS Vin.
Hindi mo naman talaga iniisip na ang pagdala ng mga tagalabas ay makakatulong sa iyong makuha ang espada? Oo, magastos ang pagkuha ng mga dayuhan. Sa mga nakaraang taon, MS Lin sa paghahanap sa dating hari ng digmaan, halos naubos na ang buong kaban ng ating grupo. Kung magpapatuloy ito, sa tingin ko, oras na upang isaalang-alang ang pagbawi ng ating puhunan. Sinasabi ninyo ito, matagal na ba ninyong binalak ito? Huwag ninyong kalimutan, kung hindi dahil sa tatay ko, ang Sky Fortune Group ay hindi magiging kung ano ito ngayon. MS Lin, hindi tama yan. Simula nang itatag ang Sky Fortune Group. Nagpakita ba ang tatay mo kahit isang beses? Nasa ilalim kami ng watawat ng dating hari ng digmaan. Ngunit sa mga nakaraang taon, kami ang gumawa ng trabaho. Pinagpapagura namin ang sarili namin para sa grupong ito. At kailangan pa naming samahan kayo, MS Lin, sa paghahanap ng isang patay na tao. Naging sobrang patas na kami. Tumahimik ka. Hindi patay ang tatay ko. Hanggat may koneksyon siya sa espada ng hari ng digmaan, dapat buhay pa siya. Sige. Dahil ganoon ang sitwasyon, kaming mga matatanda ay makikisama sa iyo ng isang beses pa. MS Lin, pumili ka ng iyong tao. Sino sa amin ang karapat-dapat na maging proxy mo? Ano, MS Lin, hindi mo ba kami pinagkakatiwalaan? Mga eksperto kami sa digmaan, hindi tulad ng mga random na basura na kayang-kaya lang ang ilang mga tag. Gusto ba talaga ninyong tulungan ako? May kahilingan ng hari ng digmaan. Siyempre, handa kaming tumulong. Pero Ano? kung sino man ang kumuha ng espada, ang espada ay dapat itago sa kanyang bahay. Hindi ko po maibigay sa inyo ang espada ng hari ng digmaan para sa ibang kondisyon. Sabihin ninyo lang po, gagawin ko po ang lahat para matupad ang mga iyon. Mia, ang bait mo naman. Pero interesado lang kami sa espada ng hari ng digmaan. Ano ang gagawin namin? Hindi. Ang koneksyon po ng tatay ko sa espada ng hari ng digmaan ay nariyan pa rin. Kapag nakuha ko lang po ang espada ng hari ng digmaan, saka ko lang po mahahanap ang tatay ko. Pakiusap, nakikiusap po ako sa inyo. Mia, sa lahat ng mga taong ito, kasama ka namin. Habang matigas ang ulo mong hinahanap ang taong iyon. Nagambag kami ng pera at pagsisikap. Maaaring wala kaming kredito, pero may hirap kami, di ba? Hindi namin sinasabi na may gusto kami sa'yo, pero dahil sa sitwasyon, kung hindi ka luluhod at yuyukod bilang pasasalamat. Kung ganoon, magiging mahirap para sa akin. Ipaliwanag sa grupo. Iniwan ka na ng tatay mo. Hindi kami makikipaglaro sa'yo. Nagsisinungaling ka. Hindi ako iniwan ng tatay ko. Bakit hindi mo man lang malaman kung ano ang itsura ng tatay mo? Kasi kailangan ng tatay ko sumabak sa labanan, ipagtanggol ang ating bayan. Kaya bihira siyang umuwi. Hindi kita pinaniniwalaan. Kung gusto mong makipaglaro sa amin, kailangan mong lumuhod at magmakaawa sa amin. Ayoko. Luhod! Kayo dalawa, tandaan ninyo ito. Tigilan nyo na ang pang-aapi sa anak ko. O kaya'y papaluin ko ang puwet ninyo. Alis. Tara na! Sino po kayo? Dumating ka talaga. Lahat. Ito ang eksperto na inupahan ko. Eksperto? Siya, Ma'am Lee. Nagbibiro ka ba? Mukhang ang pamilya Lee ngayon ay hindi lang kulang sa kakayahan, kundi masama rin ang paghuhusga para umupa ng ganitong tao para kunin ang espada? Ha. Kung magtagumpay man o hindi, ang 5 milyon na ipinangako ko sa'yo ay hindi mababawasan kahit 1 piso. Hindi ako interesado sa pera. Pumunta ako rito ngayon dahil may nagpakana laban sa akin. Pakana? Ma'am Lee, kagabi, pagkatapos mong umalis, may dumating para patayin ako. Hindi ba may paliwanag ka? Pasensya na, Sir Clark. Handa akong magdagdag ng 1 pang 5 milyon bilang kompensasyon para sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako interesado sa pera. Ngunit ang nagpakana laban sa akin ay dapat magbayad, di ba? Oh, ang yabang. Hindi mo ba nakikita kung sino ang mga tao rito at gusto mo pa na ang nagpakana ay magbayad? Ha. Ikaw ang humarap, kaya ikaw ang nagpakana laban sa akin. Ikaw, anong yabang mo sa laban ng espada? Huwag kang magmakaawa na nakaluhod. Hoy, ikaw, bayaran mo ako ng 5 milyon. Para lang kunin ang espada?
Opo, Sir Clark. Anong kinalaman ko dito? Sasabihin ko sa huling pagkakataon, 5 milyon, 10 milyon, hindi ako interesado. Ayaw ko rin. Makialam sa inyong maliit na alitan ng mayayaman? Pumunta ako rito ngayon para lang malaman kung sino ang nagpakana sa akin. Hahaha, Ma'am Lee, mukhang ang mga deyong ito na inupahan mo ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Kung hindi, dapat magmadali na tayo, lumuhad ka, at magmakaawa sa amin. Wala na talaga akong magagawa. Kung may ibang kukuha ng espada ng Haring Mandirigma, baka hindi ko na makita ang tatay ko. Ang tatay mo? Dumating na ang oras. Ang paligsahan ng hari ng digmaan ay magsisimula na. Gaya ng utos ninyo, punong ministro. Ang bulwagan ng hari ng digmaan ay itinatag ng hari dahil upang palawakin ang ating teritoryo at protektahan ang ating bayan. Ngunit ang komandante nito ay nawawala ng 15 taon, walang kahit anong balita. Kaya inutusan ako ng hari na pumili ng bagong hari ng digmaan upang mapanatag ang mga tao. Ang espadang ito ay ang espada ng hari ng digmaan. Tinatakan nito ang aura ng espada ng dating hari ng digmaan at ang intensyong pumatay. Bagaman hindi pa natin alam kung bakit ang dating hari ng digmaan ay iniwan ang kanyang espada dito. Ngunit dahil ganoon, gagamitin natin ito bilang pagsubok. Sino mang makalapit sa espada ng hari ng digmaan sa loob ng 5 talampakan ay ililista. Ngayon, magsimula na. Ako na. Ang mga anak ng ating kaharian ay nagsusumikap maging hari ng digmaan upang ipagtanggol ang bansa. Ito ay isang magandang bagay, ngunit dapat timbangin din ang sariling lakas. Kung hindi mawawalan sila ng buhay ng walang kabuluhan, hindi iyon magiging sulit. Gili, nakita mo na ang panganib ng pagkuha ng espada. Hindi mo pa rin akala na ang random na taong ito na iyong natagpuan ay makatutulong sa'yo na kunin ang espada, di ba? Itong espada, kukunin ko ito. Talaga? Ikaw, HMP, naghahanap ng kamatayan. Ano ba ang akala mo sa espada ng hari ng digmaan? Ito ang aming kaharian, na pinakamakapangyarihang banal na sandata. Kapag nilabas, papatay ito ng 1,000,000 bangkay, at magpupula ng 1,000 milya. Hindi pa banggitin na gamitin ito upang pabagsakin ka, kahit ang espada na nakapaloob na aura ng espada ay sapat ng pumatay sa iyo ng 10,000 beses. Nakita mo ang lalaking iyon kanina, di ba? Kahit mukha siyang mahina, parang 7, ngunit kahit papaano, nasa supreme ranking siya, sa bilang na 64, kaya't maaari bang itanong, sa supreme ranking, saan ka nire-rango? Ano ang... Hindi mo man lang alam ang supreme list? Ignorante. Ang working sword na ito, kukunin ko. Tom, Ika, Petnes sa Supremalist. Oh, panlabinlima, mukhang walang madaling kalaban dito ngayon. Bagsak. Bumaba ka. Pati si Tom, bagsak. Hindi ordinaryong araw ngayon. Pupunta ako. Nasa 10 talampakan na. Ang ika-9 na pwesto. Sa Supreme List, hindi nabigo. Pasa. Tunay nga. Kailangan ng ganitong lakas para maging karapat-dapat sa espada. Aha. Pasa. Ginoong Charlie, tunay kayong kahanga-hanga.
nalampasan ng 5 talampakan. Kaya pala ang nangunguna sa Supreme List, karapat-dapat sa reputasyon. May iba pa? Gusto subukan? Kung wala, ako ay subukan ko. Ikaw, kalimutan mo na. Nakita mo ang panganib ng pagkuha ng espada. Baka mauwi ka, napatay ng hindi mo alam. Frank, may gustong mamatay. Hindi mo sila mapipigilan. Hoy, umurong ka, huwag kang madumihan. HMP, malas. Ang espadang ito. Ang intensyong pumatay na ito. Bakit parang pamilyar ito? No. Kita mo, unang hakbang pa lang, at siya'y napigilan na, di ba? Kapag bumukas ng lubos ang aura ng espada, baka hindi na mag-iwan ng buong bangkay. Mag-ingat ka, Mr. Smith. Kakaiba, ang pakiramdam na ito parang pamilyar. Parang ang dating War King. Imposible, noon. Noong pinatay namin ang kanyang ina, ginawa namin ito sa harap mismo niya. Kung siya nga talaga, paano niya kami hindi makikilala? Ibigay mo ang War King Sword. Kung hindi, mamatay ka. John, huwag kang mag-alala sa akin. Ang pamilya Smith ay hindi tumatanggap ng mga duwag. Inay. Sumusumpa ako. Ipaghihiganti kita. Inay, paghihiganti. Ano ang ibig sabihin nito? Wala bang mali? Siya. Kinuha nga niya ang espada ng hari ng digmaan. Hindi maaari. Siya na ba talaga? Hindi. May mali sa espada. Siguro dahil matagal na. Ang nakatagong lakas ng espada ng hari ng digmaan ay nawala na. Swerte lang siya. Nagkataon lang. Tama. Alam ko na. Hoy, ibaba mo ang espada. Ang espada ng hari ng digmaan ay napakabanal. Hindi para sa katulad mo na hawakan. Tama. Panghihimasok sa espada ng hari ng digmaan ay parusang kamatayan. Miss Mia, dinala mo siya. Hindi ka pa nakakaligtas. Itong asembleya ng Hari ng Digmaan. Ang espada ng Hari ng Digmaan ay laging para sa karapat-dapat. G. Clark, sumunod siya sa mga patakaran. Ano pa ang dapat sabihin? Ang talas ng dila. Sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam sa mga patakaran. Sino mang walang respeto sa asembleya ng hari ng digmaan ay dapat mamatay. Kamatayan? Ang asembleya ng Hari ng Digmaan ay pinamumunuan ng kanselor. Lumampas ka sa paghatol. Sinasabi mo bang ang kanselor ay hindi mo pinapansin? Ikaw, kanselor, nang walang pahintulot ang lalaking ito ay humugat ng espada ng hari ng digmaan. Wala siyang respeto sa asembleya ng hari ng digmaan. Siya, wala siyang respeto sa hari ng digmaan. Aarestuhin ko siya ngayon. Pababayarin ko siya. Sasama ako sa iyo. Aarestuhin ako? Hindi ka karapat-dapat. Ang dalawang Panginoon ng Golden State ay nagsanib puwersa. Sa tingin ko, masamang senyales ito. Sila. Malakas ba sila? Higit pa sa malakas. Noong unang panahon, noong bata pa sila, nasa Supreme List sila na nasa nangungunang 20, lalo na Panginoong Feng. Siya ay nasa Supreme List, laging lumalampas sa limitasyon, ngunit nasa top 20 lang. Minumungkahi ko na, isuko ang Working Sword ng maayos, pagkatapos ay lumuhad ng maayos, at sumuko. Huwag isiping dahil matanda na tayo, nawala na ang aming apoy. Inimbak lang namin ang aming apoy, hindi ito pinatay. Kayo ay masyadong madaldal. Patay ka na. Bakit hindi sila nag-aaway? Kapag naglalaban ng mga master, isang galaw ay makakapagpasiya ng resulta. Isang master, hindi mababa sa akin. Wala iyon. Ang aking lolo ay sinabi na sa iyo ang sikreto ng ikalimang antas. Kahit gaano siya kalakas, walang silbi. Kakaiba? Paano siya nakalabas? Imposible. Paano nangyari iyon? Nasa Supreme List siya, pero wala man lang ang pangalan niya.
Sino itong misteryosong tao? Bakit walang sagot? Papa, wag! Imposible! Wag, please. Papa, huwag umalis. Mia, ayos ka lang po ba? Huwag kang masyadong mag-alala. Tiyak may ibang paraan para mahanap ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wag na. Hindi kita tinutulungan. Tinutulungan ko ang sarili ko. Pakiramdam ko, ang espadang ito ay may kinalaman sa alaala ko. May kinalaman ba ang alaala mo sa espadang ito? Noong una ko itong nakita, parang pamilyar ito sa akin. Binigyan kita ng pabor? Pwede mo ba akong paboran? Sige, basta kaya ko, tutulungan kita. Gusto kong sumali sa pagsubok para makita kung kaya ko mabawi ang alaala ko. Pero ang pagsubok ay lubhang mapanganib, isang maling galaw, at baka ikaw ay... Hindi mo dapat alalahanin yan. Si. Kung gayon, pakiusap, manatili kang ahente ko. Sumali ka sa pagsubok. Teka, hindi siya kwalipikado. Pumatay siya ng isang tao sa asambleya ng Hari ng Digmaan at gusto pa rin niya ang trono ng Hari ng Digmaan. Akala mo ba laro ito? Opo. Ang batas ang magpapasya kung sino ang tama at mali. Bukod dito, narito ang punong ministro. Siya, sa harap ng punong ministro, pumatay ng isang tao. Hindi ba yun medyo mayabang? Masyadong mayabang. Kayo ang nagsimula niyan. Bawat salita ay paratang. Kayo ang unang gumamit ng dahas. Kung ikaw si Carter, tatayo ka lang ba at mamamatay? Tama, sila ang nagsimula. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin ang kakulangan nila sa kakayahan. At mali ang napili nilang kalaban. Pinipilipit mo ang mga salita. Katotohanan lang ang sinasabi ko. Katotohanan? Una, ininsulto niya ang asambleya ng Hari ng Digmaan. Pagkatapos, nang walang dahilan, binunot niya ang espada ng Hari ng Digmaan. Katotohanan din iyon, tulad ng alam ng lahat. Ang espada ng Hari ng Digmaan ay pag-aari niya. Ngayon, wala pang bagong Hari ng Digmaan. Kinuha niya ang espada at itinago para sa sarili at ibinigay sa iba. Anong krimen iyon? Kaya, ikaw ba? Ang nagpapahintulot sa kanya na sadyang sirain ang asambleya ng Hari ng Digmaan o siya mismo ang may balak? Maaaring ang taong ito ay traitor? Traitor! Lililin ng Sunrise Group, bigyan mo kami ng paliwanag. Magsalita ka. May problema ba sa kanya? O sa iyo? Pag-isipan mong mabuti, ang pagtatakip sa kanya ay krimen din. Si. Handang ibalik ang espada ng Hari ng Digmaan. Basta't patawarin ninyo si Ji-Chen. Binibining Lin, ang espada ng Hari ng Digmaan ay napakahalaga sa inyong ama. Tama na. Alam ko ang ginagawa ko. Sa tingin ko kung alam ng tatay ko, siguradong susuportahan niya ako. Ngayon ay ibinigay ko na sa inyo ang espada ng Hari ng Digmaan. Sapat na ba iyon? Naibalik na ang espada. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng respeto sa asembleya ng Hari ng Digmaan ay maaari kong baliwalain. Pero pumatay siya. Karapat-dapat siyang mamatay. Walang awa ang batas. Sumuko ka na. Kalimutan na. Pabayaan na. Yung dalawa, namatay sa espada ng Hari ng Digmaan. Walang ibang may pananagutan. Nasa kamay niya ang espada ng Hari ng Digmaan noon. Ginamit niya ito para pumatay. Tinatakpan ba ng punong ministro ang pangyayari? Bobo, binatang Ethan. Hindi niya alam kung bakit pumapatay ang espada. Ipaliwanag mo sa kanya. Ang espada ng Hari ng Digmaan. Sa itaas, pumapatay ito ng mga dragon. Sa ibaba, pinuputol nito ang mga ugat ng lupa. Hinubog mula sa diwa ng dragon. Inilaan dito ng mga mandirigma ng ating imperyo para sa maraming henerasyon ng debosyon at pagpipitagan. Ito ay matagal nang naglinang ng espiritual na enerhiya. Kaya? Kaya alam ng espada ang katapatan mula sa pagtataksil. Sino man ang sumumpa sa harap ng espada, nangako na maging tapat sa ating imperyo magpakailanman. Kung sinira nila ang panata na iyon mula sa 1,000 milya, ang layo, maaaring kunin ng espada ang kanilang ulo. Mahusay.
Ikaw? Naiintindihan mo ba? Nakita na kita. Pamilyar ka sa akin. Sino ka ba talaga? Hindi ko alam. Sino ka sa dating hari ng digmaan? Anong hari ng digmaan? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang. Pamilyar. Pamilyar. Wala na. Ituloy ang pagsubok. Simula ngayon, bawat pagsubok ay para lang sa isang tao. Limitasyon ng oras, isang patpat ng insenso. Kung hindi ka magtagumpay sa tamang oras, bigo ka. Unang antas, sino ang una? Ako na. Mabilis na tagumpay, binatang Panginoong Victor. Pumasa. Ang bilis! Kakasimula pa lang ng insenso. At lumabas na agad si Victor. Iniisip ko kung ano ang mga pagsubok sa loob. Gaya ng hula ng lolo ko, kapag nakuha mo ang dugo mula sa pamilya ni Ethan, ang unang antas, madali mo rin itong mapapasa. Pasa. Master King, totoo pong may pananaw kayo. Gumagana talaga ang dugo ng Lin. Ang trono ng Haring Mandirigma ay dapat sa mga hari. Master King, gaya ng gusto ninyo, ang batang Panginoon ay ligtas na nakapasa sa unang antas. Pero, ang babaeng Lin na iyon, ang ekspertong kanyang inupahan, ay lubhang kakilang-kilabot tayo. Sisilakay ba tayo ng maaga? Wala iyon. Kahit na, makapasa siya sa unang 4 na antas. Ang ikalimang antas na ito, nandito pa ako. Ngayon, tignan natin kung makakalampas siya sa antas na ito. Turn mo. Mr. White, kayo ang tagapag-ampon ng pamilya Lin. Maging maingat po kayo. Ay. Ay. Sarah, Juan, nanay, wala akong oras magpaliwanag. Kakagaling ko lang sa digmaan. Nasugatan ako. Kailangan ko nang umalis. Ngayon na. Bilisan mo. Ibaba mo ang espada ng hari ng digmaan, at hahayaan ka naming mamatay ng buo. Sumalakay. ah, Nanay. Nanay. Sarah. Nanay. Sarah. Nanay. Ano ang gagawin natin? Hindi siya bumagsak, di ba? Jilin, huwag kang mag-alala. Mabuting tao si Ji-Chen. Magiging maayos siya. Tiyak na papasa siya. Paubos na ang oras. Kung hindi siya lalabas agad, matatalo siya. Malapit na. Ginoo, huwag kang mag-alala. Kahit malakas siya, kung wala ang dugo ng Lin, tiyak na mararamdaman niya ang presyon ng matandang general. Malamang, mamamatay siya doon. Hoy, ang sobrang tiwala sa sarili. Hindi pa siya nakapasok sa Supreme List, isang taong hindi pa nakarating, at iniisip niya makakapasa siya? Sa tingin ko,
Malamang, patay na siya. Bakit tayo nag-aaksaya ng oras dito? Papasukin na ang isang tao. Kalad ka rin siya palabas. Talagang lumabas siya. At inilabas pa niya ang balabal. Ano? Imposible dyan. Ito ang balabal pandigma ng tatay ko. Paano mo inilabas ito? Hindi ko alam. Noong pumasok ako, nakita ko siya. Kaya nangangahulugan ito, ang unang hakbang ay para ilabas mo ang balabal pandigma. Hindi ako sigurado diyan. Pero noong lumapit ako sa kanya, nakarinig ako ng mga tunog ng labanan. Mga tunog ng labanan? Oo, habang papalapit ako, mas lumalakas ang tunog. Noong hinawakan ko siya, napuno ng imahe ang isip ko. Kaya may naalala ka ba? Naalala mo ba kung sino ka? Hindi. Pero ngayon sigurado ako na pinoprotektahan ko ang espadang ito. Ganoon ba? Malamang na siya ay sundalo ng dating Haring Mandirigma. Ang makalabas ng balabal pandigma at mahugot ng maayos ang espada pandigma, tanging ang malapit sa dating Haring Mandirigma ang makakagawa niyan. Malamang na siya ay personal na bantay ng dating Haring Mandirigma. Malamang. Dahil ang balabal pandigma na ito ay sa tatay mo, ikaw na ang kumuha nito. Siya po ang dating War King, Ethan Wood. Ano ang sinabi mo? 15 taon na ang nakalipas, pinatay ko ang asawa niya. Narinig mo na ba ang Iron-Blooded War King? 20 taon na ang nakalipas, unang beses siyang pumunta sa digmaan. Pumatay siya ng mahigit 100 kalaban, at nakamit ang pabor ng hari. Pagkatapos noon, umakyat siya sa ranggo, at ginawang Right General, pangalawa lamang kay Mr. Smith. Pagkatapos, itinatag ng hari ang War King's Hall, at nagsimula sina Ethan at Mr. Smith na maglaban para sa titulong War King, malapit nang manalo si Mr. Smith. Ngunit ang pamilyang Vance, mga ministrong tagapagtatag, ay nagbigay ng sagradong espada ng War King kay Ethan, na naging dahilan upang masugatan si Mr. Smith. Nanalo si Ethan ng trono ng War King. Pagkatapos noon, ang titulong War King ay naging pinakamalaking pagsisisi ni Mr. Smith. Kaya, ang mga Smith at mga Wood ay magkaaway hanggang kamatayan. Opo. Simula noon, nagsimulang magplano si Mr. Smith. Una, ginamit niya ang kasakiman ng hari upang ipapatay ang pamilyang Vance upang idawit ang mga Wood. Maayos ang lahat, ngunit hindi inaasahan, binaliwala ni Ethan Wood ang buhay ng kanyang buong pamilya, kinuha lang ang kanyang anak na babae at tumakas. Dahil magkaaway sila hanggang kamatayan, bakit hindi mo siya pinatay noon? Hindi ko po alam, sir. Sinusunod ko lang ang utos ni Mr. Smith. Baka ang babaeng iyon ay kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Anong problema? Panginoon ko, may mababang kahilingan ako. Magsalita. Inangkin po ni Jilly ang espada ng hari ng digmaan. Ibig sabihin, para sa kanya ito. Nais kong hilingin ang espada para magamit ni Jilly. Dahil kaya niyang buhatin ang espada ng hari ng digmaan. Ang espada ng hari ng digmaan. Ipahiram sa kanya. Anong masama? Kunin mo. Salamat po, Panginoon. Huwag na. Unang antas pa lang ito. Ang mga susunod na antas ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Mukhang para sa iyo ang espadang ito. Marahil sa iyong mga kamay, mailalabas nito ang tunay na kapangyarihan. Ikalawang antas. Sino ang una? Ngayong alam na natin ang kanyang pagkakakilanlan, bakit hindi sabihin sa amo na kumilos at patayin siya ng personal? Huwag magmadali. Kapag oras na para kumilos, kikilos ang amo. Amo, matalino kayo. Kaya ano ang hamon sa ikalawang antas? 2 tao. 2 taong mas nakakakilala sa kanya. Sila kaya? Tapos, Alam kong may hinanakit ka sa kanila. Tiisin mo lang ang kalahating oras ng insenso. Ubos na ang kanilang stamina. Bibigyan ko siya ng malaking sorpresa. gagawin ko ang aking makakaya. Pupunta ako. Malapit nang matapos ang oras. Bakit wala pa si Marcus? Sino nga ba? Ano ba talaga ang ikalawang antas? Kahit si Marcus, ikasiyam sa Supreme List, ay hindi nakalabas. Bigo ang pagsubok. Bigo talaga siya? Mukhang ang ikalawang antas ay isang malapit kamatayang karanasan. Mamamatay ba siya sa loob? Buhay pa siya. Buhay. Pero halos hindi na kumakapit.
Ako natapos ko na ang aking misyon. Wala ka ng silbi. Wala ng dahilan para itago ka. Sa susunod mong buhay, mag-ingat ka. Pumasa. Turn mo na. Galingan mo. Ano ang magaling mong gawin? Piliin mo ang pinakamagaling mo. Wala na. Gagamitin ko ito. Espada ng War King. Hindi lalaban? Tinatanggap kita, Lord War King. Anong Lord War King? Nagkakamali ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, wala na akong maraming oras. Kaya lalaban ba kayo o hindi? Laban. Kahit 10 kami, hindi ka matatalo, Lord War King. Lahat kami ay sinanay mo, paano ka namin matatalo? Kilala niyo ba talaga ako? Paano naman hindi ka namin kilala, Lord War King? Kaming dalawang magkapatid ay sinanay mo. Noon, ipinagkatiwala mo sa amin ang anak mo. Tapos, tumalon ka sa bangin. Akala namin patay ka na. Hindi namin inakala. Buti na lang, sa wakas ay pinalaki namin ang anak mo hanggang sa pagtanda. Anak ko? Sige, tanong ko sa inyo. Nasaan na siya ngayon? Siya ay nandyan. Malapit na ang oras. Kalahating oras na lang. Tiyak na papasa si Ben sa pagsubok. Ibig sabihin, ito, nawawala na ang epekto ng droga. Nilason mo siya? Hindi lason, droga ito. Nagpapa-hyper ito sa tao. Palalakasin nito ang kanyang lakas. Anong ibig mong sabihin? Wala. Kung aksidente niyang masinghot ng kaunti, magiging hyper siya. Aatake siya sa lahat ng may buhay sa harap niya hanggang mamatay siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo nagkasundo na hindi mag-aaway? Ha? Ay. 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 Langit sa itaas, lupa sa ibaba. Ako si Peter. Ako si John. Ako si Jack. Sumusumpa ako. Ipagtatanggol ang ating bayan hanggang kamatayan. Nakakatakot na hiyaw yan. Tiyak na may mali. Malamang. Tingnan mo, kahit si Mike na guro ay muntik nang mamatay doon. Siya. Oo, totoo. At sa tunog pa lang, masasabi ko, bali ang binti niya o bali ang braso niya. Mukhang gusto niya talaga ang sorpresa na inihanda ko para sa kanya. Ubus na ang oras. Baka maya-maya, itatapon siya. Hoy! Kapag kukunin natin ang katawan niya mamaya, tumahimik. Ha. Manghula tayong lahat. Kunwari, bali ba ang braso niya o bali ang binti niya? O, patay na ba siya sa itaas? Tumahimik. Oras na. Pasa. Ano? Buhay na naman itong lalaki. Sila ay John Paul, mga bantay ng lumang hari. Kahit ang mga bantay ng lumang hari, kaya niyang talunin ng walang sugat. Sino ba talaga siya? Tito. Si Mr. Smith at ang kaibigan niya.
Ayos lang sila. Nahimatay lang. Sila pala ang mga bantay pinto. Pareho silang kilala ko. At sinabi nila sa akin ang marami tungkol sa anak ko. Anak mo? Sinabi nila na ang anak ko ay hindi talaga patay. Sila ay nagpoprotekta at nagpapalaki sa kanya. Sinabi ba nila kung nasaan ang anak mo ngayon? Di. Pagkatapos, nabaliw sila. Kaya, kinailangan ko silang patumbahin. Ayos lang. Kapag nagising sila, tatanungin ko ulit. Sige, nakuha ko. Pinapadala ko na. Ma'am, Ano yon? ang DNA report mo ay bumalik na. Tumugma ba ito sa tatay ko? Opo, ngayon, papunta na ito. Malapit na ito sa iyo. Magaling. Binabati kita. Mahahanap mo na ang tatay mo. Dapat kitang pasalamatan. Ngayon, nahanap ko na ang tatay ko. Gusto mo pa ba? Tama. Itutuloy ko ang pagsubok. Sa tingin ko, dahil nahanap ko ang tatay ko sa pamamagitan ng DNA, kaya mo rin. Kung nag-aalala ka sa pera, matutulungan kita. Salamat sa alok mo. Ang paghahanap sa aking anak ay bahagi lang iyon. Kailangan kong mabawi ang lahat ng alaala ko. Alaala? Mahalaga ba talaga ang alaala? Marami ka nang nawala. Ang mga taon na pinanood mong lumaki ang anak mo, isasapalaran mo ba talaga ito muli? Pagpapahintay sa kanya, tulad ng ginawa ko, ng 15 o 10 taon, 15 taon? Tiyak na nandoon ang anak mo, naghihintay na bumalik ka. Tiyak na naghihintay siya para gumawa ng mas magagandang alaala kasama mo. Tatanungin kita. Kung tatay mo ito, hindi mo ba gugustuhin na siya? Maalala ang lahat? Ha? Pangatlong, pagsubok magsimula. Binabalaan ko kayo ngayon ang pagsubok na ito ay lubhang mapanganib. Kung mayroon man sa inyo na takot mamatay, maaari kayong umatras ngayon dahil 2 na lang kayo ang natitira. Kung walang aatras, maaari kayong dumiretso sa tuktok ng tore at lumaban sa huling laban sa ikalimang palapag. Kung manalo kayo muli, maaari ninyong manahin ang titulong Hari ng Digmaan. Hindi aabot ng 5 palapag. Sa tingin ko, sa palapag na ito, si Master James ang mananalo, hindi naman ganoon. Si Mr. Brown dito ay nakapasa rin sa 3 pagsubok. Mukhang hindi rin siya madali. Ngayon, magsimula na tayo. Kung makaharap mo ang panganib, dapat tumakas ka rin. Ha ha ha. Ako si Kyle, ang nag-iisa at walang katulad. Pamilyang Lin, wala sila. Matandang hari ng digmaan. Ha! Parang langgam lang sila sa akin. Ako ang bagong hari ng digmaan. Ako ang pinakadakila. Ako ang pinakamahusay. Panaginip ito. Gumising. Lolo, ako. Balisa ka. Lumabas ka na. Pasensya na, Lolo. Binigo kita. Bata ka pa. Normal lang na. Mabalisa. Magpatuloy ka sa pagsasanay. Araw-araw. At magiging mahusay kang leader. Oh, Lolo. Siya nga pala, narinig ko. May isang walang kwenta na umabot din sa antas na ito. Tama, yung lalaki. Tulad ng matandang hari ng digmaan. Matandang hari ng digmaan? Hey, aba, ito'y kawili-wili. Pagkatapos ng maraming taon. Bumalik din siya. Pero ano ang magagawa niya? Nagbago na ang panahon. Hindi na ako ang dating tao. Tuloy. Master Kyle na sugatan? Mayroon bang walang kapantay na master sa palapag na ito? Sa tingin mo, makakalabas ba siya ng buhay? Paano kung magpusta? Kung matalo ako, susuko ako. Kung matalo ka, ang katawan niya, kukunin ko.
Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo, pero sasabihin ko sa'yo, tinatanggihan ko ang iyong pusta. Ano? Tumanggi ka talaga? Hindi ka ba naniniwala na kukunin na kita ngayon? Teka lang. Kung sang-ayon ka man o hindi, ang bagay na ito wala na sa iyong mga kamay. Hello? Okay, nakuha ko. Boss, ang iyong ulat? Narito na. Madam, Siya ba yun? sino siya? Ito. Siya. Mr. Carter, siya ba ang tatay mo? Kailangang maghintay ang barbecue. Ay naku, malaking problema. Ano ang problema? Nasa pagsubok pa ang tatay ko. Huwag mag-alala, Madam. Mr. Carter, hindi, Mr. Smith. Napakalakas niya. Magiging maayos siya. Tingnan mo ang mukha ni Ethan. Sa pagsubok ng ikatlong antas, tiyak na may iba pang panganib. Tama. Ang pagsubok ng ikatlong antas, kahit gaano siya kalakas, hindi siya makakalabas. Dahil sa loob ay mayroong kung ano ang pinakagusto niya. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo, ang hari ng digmaan ay pumasok sa ikatlong antas. Tito Leo, gising ka na. Naku, kung dati ang ikatlong antas para sa hari ng digmaan ay walang problema. Pero ngayon, malaking problema ang darating. Ano ba talaga ang nasa ikatlong antas? Ang ikatlong antas ay mayroong kung ano ang gusto ng lahat. Ang gusto ng lahat. Sa madaling salita, ang pagsubok sa ikatlong antas ay panaginip lamang. Kung ano ang gusto ng nangangarap ay lalabas sa panaginip. Kaya ang sinasabi mo, kung hindi matukoy ng nangangarap na panaginip ito, baka hindi na siya magising. Hindi lang siya magigising, at sa panaginip, ubos ang kanyang lakas hanggang mamatay siya rito. Tama. Isa pa. Kung mas malakas ang isang tao, mas mahirap ang kanyang panaginip na masira. Sa lakas ng matandang iyon, natatakot ako. Ano ba talaga ang pinangarap ng tatay ko? Kilala ang dating haring digmaan. Malamang ikaw yon. Panaginip tungkol sa akin? Dahil ang dating haring digmaan ay gustong mabawi ang kanyang mga alaala. Hindi. Hindi na tayo pwedeng mag-antala. Kailangan ko siyang gisingin ngayon. Natatakot ako at huli na ang lahat. Huwag kalimutan, ito ang pagsubok ng haring digmaan. Ang ikatlong antas ay hindi basta-basta masisira ng kahit sino. Mia, tama ang batang ito. Iba ang pagsubok ng Diyos ng digmaan. Ang taong sangkot lang ang makakasira ng panaginip. Kahit na kailangan kong subukan. Mia. Pagkatapos ng maraming taon, si Mia ay pabigla-bigla pa rin. Hindi, Luke. Ano ang kondisyon para sa pagsubok sa ikatlong antas? Kapag may pumasok, Sila rin ay papasok sa panaginip. Ano? Kakaiba. Bakit walang tao sa palapag na ito? Tay, anong problema? Anong sabi mo? Tatay mo ako. Tay, naging mabuti talaga ako. Huwag mo akong iwan, ha? Anak, nagkamali ako. Paano kung ganito? Isasama kita ni Daddy pa uwi, okay? Opo. Tara na. Tatay, bakit hindi ka umaalis? Hindi ba sinabi mong ihahatid mo ako? Parang hindi ko matandaan kung nasaan ang bahay natin. Paano ko hindi malalaman ang sarili kong bahay? Mr. Foster, ikaw ba talaga ang tatay ko? Oo, matagal na akong malayo sa bahay, kaya hindi ko na matandaan. Mahal, bumalik ka na. Tatay, ayos ka lang pala. Miss na miss kita, tatay. Miss din kita, mahal. Siya nga pala, tatay. Ang pagsubok sa level na ito, naipasa mo na. Siyempre, huwag mong kalimutan. Ang tatay mo ay ang War King ng Great Shah. Walang saysay ang maliit na pagsubok na ito. Tatay, ang galing mo. Uwi na tayo. Tahanan. Tatay, hindi ba sinabi mo gusto mong maibalik ang mga alaala mo?
Kaya nabawi mo na ba lahat? Naalala ko na lahat. Ikaw ang anak ko, si Lily. Ang nanay mo si Grace. Tama? Naalala ko rin noong bata ka pa, binubuli ka ng 2 lalaki. Tinakot sila ni Daddy. Tara, ngayong gabi, isasama kita ni Daddy sa paborito mong spicy hot pot. Tara na. Spicy hot pot? Tama. Ano? Hindi. Sino ka ba talaga? Tatay mo ako. Ikaw ang tatay ko? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ang tatay mo. Sino ako? Pero paano mo nalaman na gusto ko kumain ng spicy hot pot? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Tatay mo ako? Anak kita? Kakaiba ba na alam ko? Pero noong bata ako, hindi ako kumain ng maanghang. Di mali ang pagkakaalala ko. Hindi rin ako kumain ng hot pot kasama mo. Pasensya na, Mia. Mali ako. Seryoso ako. Hindi. Hindi ka talaga tatay ko. Ako nga? Hindi. Tatay mo ako. Hindi. Peke ang lahat ng ito. Hindi ka talaga tatay ko. Ito ay gawa ng aking sariling kagustuhan. Hindi ka talaga siya. Hindi ka tatay ko. Ito ba ang pagsubok? Sa 3 antas? Buti na lang mahina ako. Madaling masira ang panaginip. Kung hindi, lagot na ako. Mahal? Yakapin kita, anak. Halika. Tatay? Gising, bilis. Ako ito, anak mo ako. Ako si Mia. Mia? Mia? Tatay, ako ito. Si Mia. Hindi. Sa panaginip, kahit ang kamatayan ay magiging masaya. Bakit may mga hiyawan? Maaaring ang matandang haring digmaan? Tom, hindi mo ba naaalala? Noong nasa hangganan, ang matandang haring digmaan ay napagod sa laban. Nakatulog siya. Sinubukan siyang tambangan ng kaaway, pero hindi nila inaasahan na ang matandang haring digmaan, nakapikit ang mga mata, depende lang sa subconscious at muscle memory, ay tinaboy sila. Si Mia kaya? Ito. Galing. Ang galing. Nakakarinig ako ng napakagandang palabas. Mukhang ang matagal nang nawawalang ama at anak na babae ay malapit nang magkita muli. Ngunit bago mag-umaga, magpapatayan sila. Kawawa naman. Ikaw, Wag na, isa siya sa mga tauhan ni Charles. ano ang gagawin natin? Hintayin pa natin. Naniniwala ako na ang matandang haring digmaan ay tiyak na magigising. Ako ito. Ako si Mia. Ako ito. Pasensya na, anak. Mali si Daddy. Mali si Daddy. Tatay, gumising ka. Ako to, anak mo ako. Si Mia ako. Mia? Ay, ang kulit ni Daddy. Hindi niya alam ang bahay natin. Wala siyang alam. Oo. Pasensya na, Daddy. Kaya, pwede mo ba akong iuwi? Pasensya na, anak. Pasensya na, Daddy. Pasensya na, Daddy. Tama. Sabi ni Mommy gusto mo raw ng barbecue. Kaya nagluto siya sa bahay. Barbecue sa bahay? Sabi ni Mommy gusto mo raw maanghang. Kaya siya nagba-barbecue sa bahay. Paano ka magba-barbecue sa loob ng bahay? Hindi ko alam yon, pero sabi ni Mommy magba-barbecue raw tayo sa bahay ngayon. Mommy, uwi na si Daddy. Bumalik ka na. Kain na. Kain na, anak. Ay, naku. Hoy. Kain na tayo? Ay, ikaw. Anong ginagawa mo? Aray, okay ka lang? Kain na. Oh, bumalik na si Johnny. Ha? Tingnan ko nga. Oh, pumayat ka. Umupo ka. Halika, umupo. Kain tayo. Sandali. Ha? Nanay ko siya. Siyempre, nanay mo siya. Ayos ka lang? Anong problema? Paano ito? Gagawa ako ng barbecue para sa iyo. Teka. Sure ka? Magba-barbecue sa loob? Oo. Anong problema? May problema. Sinabi mo na ang magba-barbecue sa loob ay magiging magulo. Ano? Gusto mo ito? Sino bang may pakialam? Tatay, anong problema? Pakiramdam ko lang parang kakaiba ang lahat. Anong kakaiba doon? Sino ako? Mahal kong anak, John. Anak mo ako. Sino ka? Hindi mo ba naaalala ang sarili mong nanay? Hindi iyon. Ibig sabihin, alam ko na ikaw ang nanay ko. Pero, anong pangalan mo? Ako si. Lakasan mo ang boses mo. Hindi kita marinig. Ang pangalan ko ay
Bakit wala akong marinig? Wala akong marinig. Hindi mo to magagawa. Gumising ka. Anong gagawin natin? Tatay? Di ako makapaniwala. Matandang gago, buhay pa. Sayang. Tumahimik ka. Hindi pa oras. Hindi pa tapos. Nagtitiwala ako kay King Mark. Babalik siya. Tama. Ang pumasok, lalabas. Pero isipin mo muna. Oo, ilalabas siya. O lalabas siyang buhay. Ikaw, Panginoon, ang taong ito ininsulto si King Mark at dapat patayin. Victor, sobra ka na. Pinapabayaan mo? Teka lang. Tatay, anong nangyari? Tapos na. Ang tagal na. Hindi na kaya ng tatay ko. Tatay! Gising! Lumabas ka na! O mahuli na! Ayos lang ako. Ayos lang ako. Tay, ayos ka lang po. Ayos lang. Tay, kumain ka po. Kumain ka pa. Kahit hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari, ang makita kayong lahat ay nagpapasaya sa akin. Tay, mananatili ka po, di ba? Alice. Kung gayon, sabihin mo, saan dapat pumunta tatay mo? Bo? Sa tingin ko, dapat kang manatili sa akin at si nanay. Ayos lang. Kung gayon, tay, mananatili. Yay! Hindi. Kailangan mong umalis. Hindi yan ang mundo mo. Gumising ka. Narinig ninyo lahat yon, di ba? Anong narinig? Ayos lang. Hindi ako aalis kahit saan. Hindi. Tay, kailangan mong umalis. Hindi yan ang mundo mo. Gumising ka. Kailangan mong lumabas. Tay, gumising ka. Kailangan mong gumising, Tay. Tapos na. Ubus na ang oras. Ano pa ba ang magagawa ko? Tama? Ang palawit na Jade, ibinigay niya yun sa akin noon. Ibig sabihin, para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga. Kailangan mong maalala. Isipin mo ang palawit na Jade. Isipin mo ang nangyari noon. Wala sa mga ito ang totoo. Tay, kailangan mong gumising. Pakiusap, gumising ka. Frank, anong problema? Wala ka bang gana kumain? Hindi. Sa tingin ko lang, ito ay kakaiba. Talagang kakaiba. Ang luto ko ba hindi masarap? Hoy, tanong ko lang. Ha? Meron ba tayo sa bahay? Isang bagay na. Kasing laki nito. Yung jade pendant na sinabi mo? Sabi mo ito ay pamana ng pamilya? Jade pendant? Imposible. Alam ko ang jade pendant. Sa lahat ng mga taon na ito, bit-bit ko ito, dito mismo. Oh, huwag ka nang maghanap. Nasa kwarto mo. Imposible. Sige, kunin mo na ngayon. Dalhin mo rito, tingnan ko. Kumain ka muna. Dali. Siya alis na. Huwag kang magmadali. Hindi, iba-iba ang laki nila. Tay, ang kulit mo. Paghiwalayin mo na lang. Hiwalay? Sabihin mo, saan galing ang jade na ito? Ethan, itong jade pendant ay sa lolo mo, ipinamana sa'yo. Tama, naalala ko. Naalala kong hinati ko ito ng ako mismo. Kayo dalawa, makinig kayo. Opo, sir. Mula ngayon, ang Workings Hall at ang anak kong si Mia, ipinagkakatiwala ko sila sa'yo. Opo. Naalala ko na. Mia. Grace. Ma, naalala ko na lahat. Pinaka-importante, naalala ko kung sino ako. Ako pala ay Iron Blood War God. Ethan. Naalala ko na lahat. Panaginip lang ito, di ba? Ano bang problema mo? Bakit panaginip ang sinasabi mo? Johnny? Anong problema?
Masama ba ang pakiramdam mo? Tulungan kitang magpahinga. Masaya po akong makita kayo. At ikaw, Sarah, gusto kong manatili dito. Gusto ko talagang manatili dito. At manatili kasama kayong lahat. Pero kailangan ko nang umalis. Dahil si Mia ay naghihintay pa sa akin doon. Naghihintay siya sa akin. Mia, Papa, pangako ko sa'yo. Babalik si Papa. Babalik ako. Hindi, ikaw. Bakit nandito pa ako? Mali. Hindi pa rin gising. Hindi pa rin gising. Nakuha ko? Papa, Panaginip ito, di ba? Dahil panaginip ito, kailangan kong magising. Dahil panaginip ito, kailangan kong magising. Papa, siguradong magigising po kayo. Naiintindihan ko. Kailangan ganito, di ba? Okay. Hindi po, Papa, hindi po pwede. Meron pong ibang paraan. Hindi po ninyo ito magagawa. Papatayin po ninyo ang sarili ninyo. Hindi po ba ninyo alam? Sino ka? Sir, ayon sa talaan, bigla siyang dumating sa Gold Town. 3 taon na ang nakalipas. At saka, parang nawalan siya ng ilang alaala. Wala nang atrasan. Kung makuha ang Working Sword, baka hindi ko na talaga makita muli ang tatay ko. Tatay mo? Sir, ayos po ba kayo? Huwag po kayong masyadong mag-alala. Siguradong may iba pa pong paraan para mahanap ang tatay ninyo. Mia ka. Mia. Mia. Mia? Pangako ko sa'yo, walang mangyayaring masama. Konti na lang ang oras. Drake. Teka, naniniwala ako sa Working. Tiyak na lalabas siya. Siya, teka. Kaunti na lang. Kung ibang tao ang kumuha ng pagsusulit na ito, baka mas madali para sa kanila. Pero, ang matandang iyan. Hindi sigurado. Ethan, gago ka. Huwag isiping hindi kita makuha ngayon. Makukuha rin kita mamaya. Kung may mangyari sa matandang Working, papagbabayarin kita para diyan. Ano? Papagbabayarin mo ako? Takot na takot ako. Hihintayin kita. Ikaw, Leo, umalma ka. Hindi pa tapos ang oras. Kung oras man o hindi, hindi mahalaga. Sa tingin ko, ang Woods, ama at anak na babae, patay na sila sa loob. Kayo dalawa dapat pumasok na ngayon at kunin ang mga bangkay nila. Tapos na ang oras. Ipinapahayag ko ang kinatawan ng Woods. Test. Pumasa. Ano? Talaga bang nakapasa ka sa pagsubok na ito? Ikaw si Jack, di ba? Ang alitan ng pamilya mo at ng pamilya ko ay aayusin sa iyo. Galit? Haha! Matanda! Hindi ko gets. pangahas ka. Ikaw, munting Jack, pinapahiya mo ang hari ng digmaan ng kaharian. Ayon sa batas ng kaharian, dapat kang bitayin. Hari ng digmaan? Sino ang hari ng digmaan? Ikaw ba ang hari ng digmaan? O ikaw? Ha. Oh, Manong Tom, pasensya na. Sa personal, iginagalang ko pa rin ang hari ng digmaan. Pero gaya ng nakikita mo, dito, walang hari ng digmaan. Sino sa tingin mo ako? Ikaw? Nagpapanggap ka bang hari ng digmaan, ha? Punong kansilyer, sa ilalim ng batas ng kaharian, ang pagpapanggap na hari ng digmaan. Ano ang parusa? Kasi hindi nagsasalita si Lord Chancellor, sasabihin ko sa inyo. Sa ilalim ng batas ng Daxia,
ang pagpapanggap bilang hari ng digmaan ay may parusang kamatayan. Kalokohan, siya ang dati naming hari ng digmaan. Kami, mga bantay ng hari ng digmaan, matagal na naming sinundan siya. Paano kami magkakamali? Hemp. Ang katawa-tawa, sinasabi mong siya ang hari ng digmaan at iyon na ang basehan. Anong ibig mong sabihin? Alam ng lahat ang dating hari ng digmaan na wala ng mahigit isang dekada at naglaho ng walang bakas. Ang buong Daxia ay gumastos ng napakaraming tao at yaman at hindi pa rin siya nahanap. Ngayon, kayo ay basta-basta naglabas ng isang tao at sinasabing siya ang hari ng digmaan? Ganyan ba ang ginagawa ninyo? Ang bata-bata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Lord Chancellor, ano ang layunin ng pagpupulong ng hari ng digmaan ngayon? Ito ay para pumili ng bagong hari ng digmaan para sa soberano. Kaya ang posisyon ng hari ng digmaan, bakante na ba ngayon? Opo, bakante na. Lord Chancellor, sabihin ninyo sa akin, ayon sa batas ng Daxia, ang lalaking ito, ang pagpapanggap bilang hari ng digmaan ay dapat parusahan ng kamatayan, di ba? Lord Chancellor ako, si Jack. Sa aking buhay, sumusumpa sa langit, siya ang ating dating war king, Victor. Opo, Lord Chancellor. Nandito na ang DNA test. Ipinapakita nito na si Mr. Smith ang biological father ni Emily at si Emily ay anak din ng dating war king. Sinasabi mong siya at siya na nga? Tingnan nyo kayong lahat. Ang galing ng pag-arte. Totoo ito. Kami, ang guwardiya ng war king, naglingkod sa dating war king sa loob ng maraming taon. Paano kami magkakamali? May posibilidad ba na kayo ay nagpapanggap? Ano? Lord Chancellor, may dahilan akong maniwala ang mga taong ito ay nagsabwatan para magdrama. Sinasabi mong nag-aarte kami? Paano? Alam ng lahat na ang posisyon ng war king ay bakante ng maraming taon. Sa simula, ako, si Ethan, ang dapat magmana ng posisyong ito, ang pinakamahusay na kandidato. Ngunit ang mga taong ito gumagamit ng lahat ng uri ng dahilan para manatili sa posisyong ito at tumangging bitawan ito. At natagpuan nila ang taong ito bilang kahalili. Kalokohan! Nandito na ang DNA test! Tama, ang Kevin Smith na ito sa ulat ay talagang biological father ni Emily. Ano ngayon? Sino ang nakakaalam kung si Emily na ito ay pekeng tulad ng Kevin na ito? Peke rin ba siya? Ano sabi mo? Lahat nangangailangan ng ebidensya. Sinasabi mong peke siya? Anong ebidensya mo? Alam ng lahat noong panahong iyon, minassacre ang pamilya Miller. Si Haring Leo ay kagagaling lang sa labanan, sugatan at talunan. Isinama niya itong si Mia at tumakas ng madalian. Simula noon, nawawala na sila. Kalokohan? Nawawala? Noon, si Haring Leo ay talagang isinama si Mia at tumakas. Totoo iyon. Ngunit, hindi nagtagal, nakipagkita siya sa ating mga tanod ng hari. Noong oras na iyon, si Mia ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Si Haring Leo at kami ay isinama si Mia upang hanapin si Dr. Yang, upang iligtas ang kanyang buhay. Anong sumunod? Pagkatapos noon, si Dr. Yang ay lumapit at iniligtas si Mia. Si Haring Leo tumalon mula sa bangin at nawala. Hindi. Noon, kayo lang dalawa ang bumalik. Si Haring Leo at si Mia ay sabay na nawala. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko sa iyo, si Dr. Yang ang gumamot kay Mia. Si Haring Leo lang ang nawala. Tatanungin kita muli. Noong ginagamot ni Dr. Yang si Mia, nandoon ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, sino ang makakapaggarantiya na talagang si Dr. Yang ang gumamot sa itong si Mia? O na ang taong dinala mo pabalik ay talagang si Mia? Kung tutuusin, sa loob ng libu-libong taon, si Dr. Yang ay nakatuon sa daan. Hindi pinapansin ang mga makamundong bagay at hindi kailanman gumawa ng eksepsyon. Ito ay isang patakaran na alam ng lahat. Ikaw, Bob. Si Haring Leo ay nananatiling kalmado. Bakit ka nagmamadali? Kung tatanungin mo ako, itong si Mia ay peke. Itong si Ken ay peke rin. Punong ministro, ang mga lalaking ito ay nagsabwatan. Ginulo ang paligsahan ng mandirigmang hari. Sinubukang linlangin ang hari at niloko ang mga tao. Mga karumal-dumal na krimen ay nararapat sa parusang kamatayan. Tama. Mga karumal-dumal na krimen ay nararapat sa parusang kamatayan. Mga karumal-dumal na krimen ay nararapat sa parusang kamatayan. Pero si G. Gray ay sumali na sa pagsubok at pumasa. Kahit hindi ninyo kilalanin ang kanyang katayuan, siya ay kwalipikado Na makipagpaligsahan para sa bagong mandirigmang hari. Hahaha. Naku, sige. Isang lalaking nandaya sa pagsubok ay naglakas loob na pag-usapan ng kwalifikasyon. Ha? Nandaya? Sinasabi ko, isang taong hindi man lang makapasok sa Supreme List. Paano siya magiging kapantay ng ating Master Victor? Pumasa rin ba siya sa 3 rounds? Kaya nandaya siya. Kung ganoon, talagang nakakabigo. Puro palusot yan. Hindi makapaniwala. Noong si G. Gray ay sumasailalim sa pagsubok, naroon kayong lahat. Paano ninyo masasabing nandaya siya? Sige,
Dahil ganyan ang sinabi mo, hindi na kita kailangang bigyan ng mukha. Joe, Jack, bilang mga personal na guwardiya ng mandirigmang hari, ganyan ba kayo kumilos? Walang hiya. Ano ang sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Para maging kwalipikado sa pagsubok, kailangan munang lumapit sa espada ng mandirigmang hari. At ang espada ng mandirigmang hari na ito ay mahirap lapitan dahil ang dating mandirigmang hari ay nag-iwan dito ng lakas ng espada at intensyong pumatay. Pero isipin mo, noong umakyat siya kanina, ano ang nangyari? Tama. Noong umakyat ang lalaking ito, ang intensyong pumatay at lakas ng espada ay tila nawala. At hindi lang iyon. Pagkatapos noon, ang espada ng hari ng digmaan, naging bagay na kahit sino ay maaaring humawak. Isang ordinaryong bagay, kahit si Liam, sa kanyang mahinang lakas, madali itong makuha. Hari ng digmaan, malinaw mong tinatakan ang aura ng espada. John, ayos lang. Hayaan mo na sila. Huwag kang mag-alala. Ang matandang hari ng digmaan ay gagawa ng sarili niyang desisyon. Maghihintay na lang tayo. Naiintindihan ko. Alam mo ba kung bakit siya huling umakyat para kunin ang espada? Nagpapalipas ng oras. Natatakot siya na malalaman natin ang lalaking ito talagang tuso. Kansilyer, hinihiling ko na agad mong alisin sa kanya ang kanyang kwalifikasyon sa pagsubok at parusahan siya ayon sa batas. Tama. Ang lalaking ito ay dapat alisin ang kanyang kwalifikasyon sa pagsubok at parusahan ayon sa batas. Pwedeng maghintay si Mr. Charles. Kayong lahat ay maaari ring maghintay. Nasabi na ang lahat. Sa madaling salita, ang totoo, may ilang tao. Walang kakayahan. Mayroon kayong mga guwardiya ng hari ng digmaan. Makatarungan ba iyon? Kayo dalawa? Ay matagal nang kasama ang matandang hari ng digmaan. Siyempre alam ninyo, ang maraming lihim ng espada ng hari ng digmaan. Kaya sa tingin ko, ang pagsubok ay hindi patas. Tama, hindi patas. Kansilyer, pakisiyasat ito. Ang mga salitang ito lamang ay hindi sapat para mahatulan. Kung si Mr. White talagang walang lakas, kung gayon ang mga sumunod na pagsubok, paano mo iyon ipapaliwanag? Ang mga sumunod na pagsubok ay hindi rin po madali, kahit ang mga nangunguna ay hindi po ito kaya. Iyon po si Mr. White. May kaya siya. Sino po ang nakakaalam? Kung tutuusin po, ang proseso ng pagsubok ay hindi po ganap na bukas. Sino po ang nakakaalam ng ginawa nila sa loob? Oo nga po, dahil po pinangahasan nilang hanapin si Mr. White magpanggap at magdrama po. Siyempre po, dapat po sila ay ganap na handa. Oh, paano? Alam na po ng lahat ngayon. Ang unang pagsubok ay pinangasiwaan at itinayo ng dating working ang working armor. Itong armor ay sumama sa dating working ng taon po. Naglalaman ng napakalakas na layuning pumatay. Maaaring makaapekto agad sa isip ng tao po. Ang unang pagsubok ay sumusubok sa tibay ng loob po. Tungkol sa solusyon, para pumasa po, alinman ang tibay ng loob. Kasing lakas ng akin po, oh. Itong tao ay dapat may dugo ng pamilyang Lane po. Ano po? Dugo po ng pamilyang Lane. Oo nga po, kinikilala ng working armor ang pamilyang Lane bilang amo nito po. Basta't siya ay may dugo ng pamilyang Lane po. Kung gayon, natural po, itong pagsubok po ay katumbas ng 0 po. Sinasabi ko, paano naman itong walang kwenta nakapasok ng ganun kadali? At pati na naalis ang armor ng Warlord. Yan ang dugo ng pamilya Forrest. Bobo ka ba? Yung mga bantay ng War King. Sa harap ng matandang Warlord sa loob ng maraming taon. Madaling makakuha ng dugo, di ba? Anong kalokohan yang sinasabi mo? Hindi kami ganoon kasama. Sino ang nakakaalam? Kapag naintindihan mo na ang unang antas, ang dahilan ng pagsubok, mas simple pa ang ikalawang antas. Dahil ang laman ng ikalawang pagsubok ay sila. Noong nakita namin ang matandang warlord, nag-alinlangan nga kami. Pero kalaunan, nalinlang kami ng isang masamang pakana. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Talagang hindi kami nagpigil. Sabi mo hindi nangyari, kaya hindi? Ano ba ang nangyari sa pagsubok? Walang paraan para malaman ng mga tagalabas. Kung gusto mong mandaya, wala sa atin ang makakaalam. Ako, si Luke, ay may malinis na konsensya. Sa itaas, karapat-dapat ako sa langit. Sa ibaba, karapat-dapat sa lupa. Karapat-dapat sa soberano. At higit sa lahat, karapat-dapat sa aking sarili. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kansilyer. Kansilyer, sir, sa tingin ko, itong si Chris ay dapat ng hatulan sa lalong madaling panahon. Tama. Hatulan na siya agad. Hatulan. Haha, sige, kahit tama ka. Sa ikalawang antas, pinagbigyan nila ako. Halika, sabihin mo, sa ikatlong antas, anong shortcut ang pwedeng meron? Nakalabas ako, paano mo yun ipapaliwanag? Tama ka, sa antas na ito, wala talagang paraan para mag-cut corners. Kaya sa antas na ito, pumasa ba siya dahil sa sarili niyang galing? Kaya yung Smith, sa antas na ito, may galing ba talaga siya? Para sa isang ordinaryong tao, para makapasa sa pagsubok na ito, kailangan niya ng galing, ngunit para sa kanya,
Ano naman siya? Ang pagsubok sa antas na ito. Kung mas malakas ka, mas mahirap ito. Kung mas mahina ka, mas madali ito. Kaya itong lalaki, dahil masyado siyang mahina, kaya bahagya siyang pumasa. Masyadong mahina. Ang pagsubok sa ikatlong antas, sumusubok sa mga pagnanasa ng tao. Ang mga pumapasok sa pagsubok ay pinipilit na pumasok sa isang panaginip. Kung mas malakas ka, mas matatag ang panaginip. Mas totoo, mas mahirap basagin. Kaya sinasabi ko sa'yo, siya. Pumasa lang dahil sa swerte. Ganyan pala yon? Kung hindi, isipin mo, ang pagsubok na ito ay napakahirap. Isang taong mahina na tulad niya. Paano siya nakalabas na buhay? Talaga, ang lakas ni Boss Chad ay halata sa lahat. Lumabas pa siyang buhay. Mukhang ang antas na ito ay hindi naman mahirap. Ang mga taong ito, nakakadismaya talaga. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Muntik nang mamatay ang tatay ko doon. Tama na, tigilan mo na ang pag-arte. Noong lumabas si Master Bruce, ano ang kalagayan niya? Dugo siya at may internal injuries. Pero itong si Chad, walang kahit isang gasgas. Dahil siya. Mia? Tigilan mo na. Sumusuko ka na? Masyadong takot umamin? Chancellor, sa tingin ko dapat nating hatulan agad itong si Chad para si Master Bruce ay makapagpatuloy sa susunod na pagsubok, makatipid sa oras ng lahat. Tama iyan, hatulan siya agad. Huwag mag-aksaya ng oras. Ikaw, talaga bang iniisip mong mahina ako? Kahit na ano, talagang hindi ka kasing lakas ni Master Bruce. Ang aming Master Bruce, ang tunay na sumasailalim sa pagsubok. Mabuti. Dahil sa tingin ninyong lahat mahina ako, napakahina. Kaya ang mga tao rito ay hindi dapat matakot na hamunin ako. Dapat mayroon kayong sapat na tapang. Hindi maganda. Kung mag-aaway tayo rito, lahat ng mga naunang chismis ay mapapatunayang hindi totoo. Ano? Natatakot ka na ba? Lolo? Gumawa ng mga dakilang bagay. Bakit ka duwag? Tama po kayo, Lolo. Gusto niya ng kalaban. Sige, homenin mo siya. Pero Lolo, ako. Huwag kang mag-alala, yung matandang hanggal. Baka nagpapanggap lang yan. Kung hindi, hindi siya tumahimik ng matagal. At saka, hindi ba tinuruan kita ng trump card? Ano? Bawat isa sa inyo, sinisiraan siya, tinatanggihan siya? Pero takot kayong hamunin siya. At tinatawag ninyo kaming walang hiya? Sa tingin ko, kayo ang tunay na walang hiya. Ako, ano ang kinakatakutan ko? Masama ang pakiramdam ko ngayon, kaya hindi ako makakaya. At ikaw? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang, may mali. Dapat nating bigyan lahat ng paliwanag. At kayo? Mga duwag, lahat kayo ay duwag. Yan lang ang kaya nyo? At gusto nyong maging hari ng digmaan? Pamunuan ng working hall? Kung talagang naging hari ng digmaan kayo, ang kaharian ng siya sana ay nawasak na noon pa. Gagawin ko yan. Ikaw, May problema ka ba sa akin? wala akong tutol, pero may mungkahi ako. Pakinggan natin. Ang hari ng digmaan ng dakilang siya ay sagrado at hindi dapat labagin. Paulit-ulit mo siyang ginugulo. Sana pinabayaan na lang ng hari ng digmaan. Pero kung umabot sa laban, baka hindi ka maganda ang kalabasan. Hari ng digmaan, mukhang sigurado ang taong ito na mananalo siya. Mag-ingat sa mga daya. Tama, kabisado na niya ang sining ng lason ng aming pamilya. Napakahusay niya sa paggamit ng lason. Huwag kang magpalinlang sa kanyang mga daya. Naalala ko na lahat. Ako ang hari ng digmaang bakal na dugo. Tatay, mag-ingat ka po. Mia, hindi ka naiiwan ng tatay mo. Panginoong Kansilyer, ang aking panukala, ano sa palagay mo? Mabuti. Sa una, ang pagsubok ng ika-4 na antas ay nilayong pumili ng isang kandidato na pumunta sa ika-5 antas. Dahil kayong dalawa ay nagpasyang lumaban sa labas. Syempre, ayos lang. Evan, ano sa tingin mo? Siyempre, pumapayag po ako. Kung tutuusin, itong tao mula simula hanggang ngayon ay nagdaya at nag-cut corner sa bawat antas. Kung siya ay talagang nasa pagsubok, sinong nakakaalam ng mga daya na gagawin niya? Tama iyan, Evan. Ito ang hinihingi mo. Gusto ko ring makita kung gaano ang tunay mong galing. Ayos lang po sa akin. Ang akin lang, sa tingin ko ang lugar na ito ay masyadong maliit. Paano kung tayo? Sa ibang lugar? Masyadong magulo iyan. Paano ito? Ako ang nagmungkahi niyan. Ako ang pumayag sa iyo. Ano ang sinabi mo? Papayagan mo akong manalo? Hahaha, ang yabang po. Master Evan ay ang #1 eksperto sa Supreme Rank. Sa buong imperyo, maliban sa ilan mga kilalang nakatagong master wala sa ranking, bukod sa kanila, walang makakapantay sa kanya. Kalimutan mo na.
Ang kamangmangan ay kaligayahan. Narinig ko dati hindi niya alam ang supreme rank. Natatakot ako kapag nagsimula ang laban. Hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ba ang Supreme Rank? Hari ng digmaan, ang talaang supremo ay lumabas lang sa mga nakaraang taon bago ito. Normal lang na hindi mo alam. Kaya ilang taon lang ito, ha? Sa bagay na iyan, ito ay itinayo ng pamilyang Charles. Ang ating dakilang imperyong siya, puno ng talento, upang bigyan ang mga masisipag na tao isang titulo at isang ranggo. Kaya ang aming pamilyang Charles ay mariing nagrekomenda sa hari na itatag ang listahang ito upang bigyan ang mga masisipag na tao isang direksyon. Mukhang maganda, pero sa huli, naglilingkod pa rin ito sa inyong pamilyang Charles. Isang listahan lang ang makapaglilingkod sa pamilyang Charles? Oo, working. Kita mo, maaring hindi mo alam, ito ay dahil mismo ang listahang ito ay itinatag ng pamilyang Charles, kaya lahat ng mga nakatagong pamilya ay may hinanakit. Ang kanilang mga anak ay ayaw mapabilang sa listahan. Ang mga nasa listahan ay lahat ng kanilang sariling tao mula sa pamilyang Charles, at ang ilan ay mga walang kapangyarihang nag-iisa. Ang mga nag-iisang iyon ay walang kapangyarihan, at mahirap para sa kanilang umangat. Tuwing may pagkakataon, sila ay magsusumikap ng todo. Siyempre, masaya ang kanilang pamilyang Charles, pero ayaw din nila na may lumitaw na mga master upang ang pamilyang Charles na ito ay matatag na nakaupo sa unang pwesto, kaya naglilingkod pa rin ito sa inyong pamilyang Charles. Nagsasalita ka ng kalokohan. Paano iyon posible? Malinaw na dahil hindi sapat ang kakayahan ng mga taong ito para makapasok sa listahan. Anong kinalaman yon sa listahan? Ang ating talaang supremo ng siya ay makatarungan, bukas, at kinikilala. Kahit na ikaw ay isang nakatatanda, hindi mo ito basta-basta maaaring insultuhin. Tama, humingi ka ng tawad. Patas. Kinikilala ng lahat. Kaya tanungin kita, paano ba nabuo ang Supreme Ranking? Siyempre, ito'y pinili ng lupo ng mga eksperto. Bukod dito, ang Daxia Supreme Ranking pwedeng i-update kahit kailan. Ang mga nasa ibaba pwede, kahit kailan. Sa mga nakatataas maghamon. At hindi pwedeng tumanggi ang mga nakatataas. Kaya tanungin kita ulit. Ako si Leo. Saan ba dapat ako sa Supreme List? Sir Leo, bakit kailangan mong makialam sa mga hamak na ito? Kung gusto mong nasa listahan, sabihin mo lang ilalagay kita. Uy, Victor. So, sa tingin mo, saan ako dapat? Siyempre, una, War King. Kahit sa lakas ko, kaya kong pumanguna sa Supreme List na ito. Uy, Victor Bata. Ako si Leo. Ayaw kong maging number 1. Sa'yo na lang. kukunin ko na. Sige, ang pagsubok ng ika-4 na antas magsisimula na. Kayong dalawa, huwag na kayong kumilos. Hindi na. Sa edad, ako ang mas matanda. Sa martial arts, senior kita. Sa lahat ng aspeto, ako ang nang-aapi sa mas bata. Anong sabi mo? Ganito na lang. Ako, bigyan kita ng 3 tira. Kung sa 3 tira na ito, matatalo ka, aalis ka sa pagsubok. Sundo? Hahaha, ang yabang. 3 tira? Kahit na, hindi kasama sa Supreme Ranking ang lahat ng master ng siya. Pero ang posisyon ni Brian ay kinikilala nating lahat. Brian, huwag kang magpigil. Siguraduhin mong matikman niya ang halaga ng kayabangan. Dahil napakabait ng nakatatanda, ako, ang nakababata, tatanggap na lang ng may pasasalamat. Pero kung mamaya, aksidenteng manalo ako, ano ang gagawin ng nakatatanda? Kung matalo ako, nandito lang ako. Ikaw na ang bahala. Mamatay man o mabuhay. Seryoso ka? Seryoso. 3 tira. 3 tira? Walang ganti? Walang iwas? Sige, edi maghintay ka. Gaya ng inaasahan kay Charles. Ang nangungunang pwesto sa Supreme List ay hindi biro. Ngayong pagkakataon, yang si Ken ay nasa gulo. Perpekto. Hayaan ng lalaking ito na ibalik ang reputasyon ng ating Supreme List. Huwag mag-alala, ang batang ito ay hindi katapat ni Lord Victor. Ipapakita niya ang kanyang sarili para patunayan ang Supreme List. Ha? Bakit nakatayo pa sila? Ano? Imposible. Talagang imposible. Ang suntok ni Charles kanina ay makakapatay ng oso. Papatayin nito ang isang oso na buhay. Paano siya ay hindi nasaktan? Tiyak na peke ito. Talagang peke. Charles, ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Sa ganyang kahina, gusto niyang kalabanin si Lord Victor? Katawa-tawa? Magaling ka naman. Mas matalino ka kaysa inakala ko. Higit pa, pero ano naman? Ang susunod kong galaw, iiwasan mo ba? O hindi? Hindi ako iiwas. Tatay, ingat!
Hinarang niya talaga? Ganyang lakas. Siya ba talaga ang dating war king? Chris, medyo mahina ka yata. Tatay, Huwag kang mag-alala. Nakita na ng working ang lahat. Mapanganib ang digmaan. 100 beses na mas mapanganib. Sa ganitong liit na lakas, naglakas loob kang hamunin ng working, katawa-tawa? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sa aking kasalukuyang lakas, nagawa mo akong saktan. Kahanga-hanga na iyan. Ikaw, Ang alitan ng lolo mo at ako. Ayaw kong idamay ka. wala akong pakialam. Ang aming pamilya, ang mga Harris, ay nagtatag ng maraming taon. Hindi ako madaling susuko. Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong ang aming pamilya ang maging war king. Kutsilyo mo? Lason. Hahaha. Sir, ngayon mo lang nalaman? Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ah, tatay, Walking. Gumamit ka ng lason. Cheng, kasuklam-suklam. hamak. Bawal ba ang lason? Pero inambush mo ako. Bawal ba ang ambush? Dahil wala naman sa patakaran, edi okay lang. Mr. Chen, minamaliit mo ako. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo pa bang maging war king? hindi ganoon. Kasuklam-suklam at walang hiya ka. Kasuklam-suklam ako? Walang hiya ako? Sa larangan ng digmaan, ang kumpiyansa ay nakamamatay na pagkakamali. Mr. Chen, hindi mo ako matatalo. Kung nakaharap ka ng totoong kalaban, baka hindi mo man alam kung paano ka namatay. Pare-pareho lang kayong mga Cheng. Imbes na mag-focus sa martial arts, nag-aaral kayo ng mga maruruming trick. Eh ano ngayon? Basta makuha ko ang gusto ko, gagawin ko ang kailangan. Mr. Chen, hindi ka pa rin sumusuko? Maaari ka pang maligtas. Hintay ka pa ng kaunti, at ang dugo ay kakalat sa iyong buto. Kaya ikaw, Ang dami ninyong sinasabi. Ang ikatlong galaw, hinihintay ko ito. Ha? War King. Tatay, tara, ang ikatlong galaw na ito, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Kama o ba ang gagamitin ko? O ang paa ko? Wala akong pakialam kung manuntok ka o manipa. Bilisan mo. Bakit nagmamadali, Mr. Stone? Ikaw mismo ang nagsabi. 3 pagkakataon lang ako. Kung hindi, kailangan mong lumaban. Eric, hindi mo ba nakikita na ang tatay ko ay nasa panganib ngayon? Tama iyan, panganib. Kung hindi siya nasa panganib, paano ako mananalo? Ikaw, Wood. Buisit ka. Shh! Ngayon, gusto kong magsaya. Mr. Stone, hindi maganda ang pakiramdam kapag nalason, di ba? Hindi ko lang maintindihan. Sa edad mo, nagtatago ka riyan sa loob ng maraming taon. Bakit ka bumalik? 15 taon na ang nakalipas. Ang aming pamilyang Wood ay kayang lipulin ang buong pamilya Stone ninyo. 15 taon pagkatapos, kaya pa rin namin. Mamalimos ka, at hahayaan kitang mabuhay. Tatay, talo ka na lang. Nakikiusap ako sa iyo. Hinahanap kita sa loob ng maraming taon. Sa wakas nahanap na kita. Ayokong mawala ka na naman. Panginoon ko, sumuko ka na. Sa lahat ng mga taon na ito, si Mia ay talagang nagdusa. Ayaw kanyang mawala muli. Opo, Mr. Stone, baka. Dapat sumuko ka na lang. Mr. Stone, kayo. Ituloy mo. Ang ikatlong galaw. Siya. Mabuti. Lalong nagiging kawili-wili ito. May daan papuntang langit, pero hindi mo ito dadaanan. Walang pinto sa impyerno, pero pumapasok ka. Itong pangatlong galaw. Humanda ka. Wag! Sumusuko na kami. Sumusuko kami. Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Tumahimik ka. Siya. Smith, pangatlong galaw mo ito. Gaano pa ako maghihintay? Bawal ba tayong magpabagal? G. Johnson, kailangan kong sabihin sa'yo, sa larangan ng digmaan, hindi lang lakas ang kailangan mo, kundi pati utak. Konti na lang ang oras. Kung tatagalan natin ito, mag-a-adjust siya. Tapusin mo na siya. Sige, dahil hindi ka na makapaghintay. Gagawin ko ang gusto mo. Itong galaw. Dapat mong tanggapin ito. Leo, gaano pa tayo maghihintay? Nagawa natin sa wakas na pag-isahin ang pamilya ng War King. Titingnan lang ba natin sila na paghiwalayin ng kamatayan? Teka, sandali pa. Teka, tiwala ako sa working. Pekeng paghihintay. Hindi ka sasama, ako na. Bruce, tumigil ka. Opo? Kung wala ang utos ko, manatili ka lang diyan. Huwag umusad. Pero, Utos iyan. opo, sir. Ikatlong galaw. Sige, laban. Mabuti. Ang galing, G. Johnson. Angas mo talaga. Itong pangatlong galaw. Eto na. Bakit? Pumasok na ang lason sa katawan niya. Paano siya nakakalaban pa? Pasensya na.
Binigo kita. Talo, ganoon lang? Hindi ako makapaniwala. Ang nangunguna sa Supreme Ranking ay hindi man lang nakatagal sa isa niyang atake. Nakakatakot na lakas. Siya kaya ang dating Iron Blood War King. Jay, dadalhin kita sa ospital. Hindi pa tapos ang pagsubok. Ang posisyon ng hari ng digmaan. Kailangan kong bawiin ito. Hari ng digmaan. Pero ang katawan mo, Hari ng digmaan, minsan mong sinabi sa akin, kung may buhay, may pag-asa. Kung kaya mong manalo, labanan mo sila. Kung hindi, tumakbo ka. Kapag handa na tayo, babalik tayo at lalaban. Tumahimik ka. Nagbago na ang panahon. Kanselor, humingi po ako ng payo sa inyo. Kung aalis ako sa pagsubok ngayon, ang posisyon ng hari ng digmaan, paano ito hahawakan? Kung ang pagsubok na ito, aalis ka. Kung gayon ang War King tournament na ito, ay walang mananalo. Kung gayon, ang posisyon ng hari ng digmaan ay sasakupin ng kaliwang general ng Daxia Kenneth, ang sasakup. Ang matandang bastard na si Kenneth, gusto ring kontrolin ng Working Hall. Iyon ang kalooban ng soberano. Dahil ang ating Daxia Working ay matagal nang nawawala, hindi na makapaghintay ang soberano. Daxia ay hindi na rin makapaghintay. Narinig ninyo lahat iyon? Tama? Itong pagsubok. Kailangan kong pumunta. Kung gayon, pakiusap, Ji-Chen, magsimula ka. Huwag na mag-abala. maligayang pagdating, General Derek. Lolo. Ako? Walang kwenta. Talo sa isang galaw. Nakakahiya ka sa ating pamilya. Sa tingin ko, hindi na kailangan pumunta sa ikalimang palapag. Ang huling pagsubok na ito, dito na natin tapusin. Derek, ikaw pala, Derek. Oh, ikaw. Mukhang pamilyar. Ikaw iyon. Ang puminsala sa apo ko sa isang galaw. Sa pagitan natin, higit pa sa pamilyar. Ikaw, matandang manloloko. Kung hindi ka nagplano ng palihim noon, kasuklam-suklam at karumal-dumal, hindi sana napunta sa ganito ang pamilya Lane. Ha ha ha. Ako, nagplano, sinasabi mo yan. Pero may ebidensya ka ba? Ikaw? Oh, muntik ko nang makalimutan ang pangunahing usapin. Ang War King Assembly ngayon ay para maghalal ng bagong War King upang pamunuan ng War King Hall at bantayan ang hangganan, protektahan ang bansa at panatilihing ligtas. Kaya, ang susunod na pagsubok, handa ka na ba? Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang Working Hall. Sa mga tulad mo. Ganoon ba? Kung gayon, mamatay ka ng sunod sa Onyeren? Tatay, Binibini Carlos, matandang sumpain walang tatalo sa kanyang lason. Kung pupunta ka ngayon makakagambala ka lang sa matandang hari ng digmaan. pero Noong mga panahong iyon, nalampasan natin ang bawat krisis. Ngayong pagkakataon, magtiwala ka lang sa matandang hari ng digmaan. Noong unang panahon, ang aking kakayahan sa lason, hindi ka kayang abutin noon. Pero ngayon, General Carlos, sa sinasabi mo talagang ang taong ito ay ako, si Carlos, kapag gumagawa ng mga bagay. Simula kailan? Ikaw ang nag-uutos? Opo, siyempre. Tama po kayo, General Carlos. Kaya, ano sa tingin mo? 15 taon ang nakalipas, ang aking kapangyarihan. Hindi ba ito lumakas? Alam mo, ang aking pamamaraan ay hinango mula sa mga bangkay, laso ng bangkay, mas maraming bangkay, at mas malakas ang orihinal na may-ari, mas mabisa ang lason, na aking makukuha. Liam, Liam, pagkatapos mong mamatay, kukunin ko ang lason ng iyong bangkay, upang ang iyong pamilya ay magkakasama sa ibang anyo. Ito. Paano naging posible ito? Alam kong kakaiba ang iyong mga galaw. Mahirap mahuli ng ordinaryong paraan. Ito ang tinatawag na sa digmaan. Lahat ay patas. Nawalan ka ng ingat. Kaya, nagkukunwari ka lang pala. Sinira mo ang iyong panunumpa. Ipinagkanulo ang imperyo. Sinaktan ang mga inosente. Ngayon, gamit ang espadang ito, kukunin ko ang iyong ulo. Kanselyer, ang huling pagsubok.
Naipaso ko na ba? Igalang ang bagong hari ng digmaan. Mia,